Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us tungkol ito sa mga committee chairmanship sa Senado. Si Senator Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights, replacing Senator Kiko Pangilinan. Si Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Laban na para sa katotohanan. Okay. So ito na. Sa isang post, nabasa ko rin kanina, si Senator Amy, ibinalik sa kanya yung chairmanship ng Committee on Foreign Relations. Sinibak itong baguhan si Erwin Tulfo na grabe ano, yung mga issue laban sa kanya sa citizenship, issue tungkol sa pagpapalaya sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Siya pa ang binigyan ng Committee on Foreign Relations. O ngayon, naibalik sa tama. Kasi itong si Senator Amy, veterano na ito pagdating sa foreign relations na trabaho. Kaya, okay lang. Ito, huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil hindi nakuha ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Diskarte lang yan. Magtiwala po tayo sa wisdom. Of course, ang wisdom galing sa Diyos. Binibigay niya sa Brave 13, nagkakasundo. Magandang diskarte para sa akin. Personally, gustong-gusto ko sana na ang chairman ng Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. Kaya lang, para medyo kumalma muna ang tensyon. Kasi, yung merong tangkang kudita noon, nang ilalagay na Senate President si Senator Loren Ligarda, mga 14 or 15 senators na ang handang sumakabilang kampo sa ina Senator Cayetano. Kaya lang, nagkaroon ng problema nung nalaman ng mga senador na lilipat ng kampo sa grupo ni Cayetano. Nung nalaman nila na si Marcoleta ang gagawing Blue Ribbon Committee, umatras. Kaya very sensitive ngayon itong Blue Ribbon Committee. Kaya maganda itong diskarte na hindi nila ipinurso na si Marcoleta dahil nga yung aggressive style niya. Ang dami nang ninenervyos ngayon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon. And to me, it's a wise decision na nasa tabi-tabi lang muna si Marcoleta. At least member pa rin siya, at least nandyan pa rin siya na mag-shoot ng mga magagandang question. Kasi noong 19 Congress, yung mga investigasyon tungkol sa mga tiwaling pulis, mga iskalawag na na-involve sa illegal na gawain, napakagaling itong Marcoleta na magtanong. Nung congressman pa lang siya, nabighani na ako sa kanyang galing. Kaya tuwan-tuwa ako nung naging senador siya at nahawakan niya ang Blue Ribbon Committee. Nung matutumbok na sana, nakabuelo na, kaya tingnan nyo, nagkaroon ng kudita. Kasi ayaw nila na maituloy yung investigasyon. So ito ngayon, it's an act of God sa tingin ko na inallow niya na magkaroon ng Senate leadership changes para maisiwalat ang katotohanan. Kaya tama ito, laban para sa katotohanan. May mga nagsasabi na masyado daw passive o masyadong
Kulang sa aggressiveness si Senator Cayetano? No. Nagkakamali kayo. Kanina, napanood ko siya. Yung kanyang pagsalita sa Senate floor. Umiiyak siya sa galit. Yung reaksyon niya sa privilege speech ni Hontiveros na parang wala daw nangyari sa putukan nung March 13. Nako, ang ganda yung with emotion, with everything. And yan ang tapang ng Cayetano. Kaya uh, wag kayong mag-alala na si Senator Pia ang nailagay diyan. Tutumbukin pa rin ang tutumbukin pa rin ang mga mastermind. Papatawag pa rin, I tell you. Ipapatawag yan yung Brave 18 Marines. Kahit hindi si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, I'm sure, papatawag yan. Papatawag pa rin si Gutesa. Ipapatawag yung mga testigo na ayaw ipatawag ni Lacson. Kaya, humanda kayo, mga members ng Maleta Gang. Malapit nang mabulgar ang katotohanan. At sana, makalikom ng mga ebidensya. Kaya lang ito, opinion ko lang ito Itong administrasyong ito, sa pag-imbestiga ng Blue Ribbon, makakuha sila ng mga ebidensya, isasubmit sa ombudsman. Nako, pagdating sa ombudsman ngayon, huwag tayong masyadong umasa. Ang importante lang yung court of public opinion. Yung may siwalat ang katotohanan, yung mapatunayan ba gaano ka-credible itong Brave 18. Kasi iyan kagad ang banat nila Banat ni Lacson, hindi daw credible, lacking in believability daw ang Brave 18. Ngayon, na mapapatawag sila, pag i-cross-examine na sila ngayon, yan, tayo ng taong bayan ang magdesisyon. Credible ba sila o hindi? That's the most important thing right now. Kaya lang, habang nandyan ang ombudsman, wag muna tayong kakumpiyansa. Sabi nga ni Attorney Baligod man siguro nagsabi, next administration na tayo, makakakuha ng totoong hustisya pag upo ni VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para tayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Nada oh. Mag-chicken nga. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud mi kay naanay sin nga natapos panalangin. Maine kay pagbuot ni sa kita sa antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi.
Oh, so Sa mo alang pangkamot, wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang ang kulog ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay, o payag biyay. Muna among kahintang. Una ni ang ilang kahimtang ilang ante. Yung taon, among atop. Ilang kaldero isa ra ka buok. Wala yun. At yun kaya sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo ang tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud naara gyud di ay naluoy sa amo nga sa amo kahimtang ay amin sa adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat